11:55 p.m. Sevastopol Bay. Isang column ng apoy na may taas na 12-12 ng talampakan ang biglang sumabog mula sa tubig na kasing itim ng tinta. Ang tanyag na warship ng Russia, ang 47 PIE frigate Admiral Grigorovich, ay nawasak sa starboard side at tumagilid ng 11 na degree sa loob lang ng ilang minuto. Sa deck, ang 8 caliber launch tubes na binuo para umabot ng higit 1,500 metro ay naging wala ng silbing mga steel cylinders. Sa watch log, nakasulat pa ang normal conditions. Wala pang 3 minuto ang nakalipas. Walang missile warning, walang sirena na nagdulot ng panic, kundi isang malalim at mapurol na detonation mula sa ilalim ng waterline. Ngunit para maunawaan kung bakit ang isang warship na may dalang halos 4,000 tons ng firepower ay nagliyab sa loob ng pinakagwardyadong harbor sa Crimea, kailangan nating balikan ang eksaktong 51 minuto bago magsimulang tumagilid ang hull. 11:05 p.m. 31 nautical miles southwest NG entrance NG Sevastopol Bay. Sa loob ng isang gusaling, walang marka sa Odessa. 6 na pale blue screens ang lumulutang sa isang madilim na silid. Isang 31 anyos na operator, na dati ay designer ng civilian delivery drones, ay hindi na tumitingin sa mga kumukurap na parcels sa mapa ng lungsod. Sa kanyang mga screen ngayon ay 5 night vision frames na yumayanig sa bawat alon. Nakagitna sa bawat frame ang isang mababang silhouette na humahalik sa ibabaw ng tubig. Isang Magura V5. Ang bawat craft ay may bigat na halos 2,200 pounds, may dalang 320 kilo warhead, kayang umabot sa 42 knots, at may operasyonal na layo na hanggang 280 milya. Ang draft nito na 16 na pulgada lamang ay nagpapanatili rito na mas mababa sa karamihan ng mga target na kayang madetect ng harbor sonar. Ang bawat isa ay nagkakahalaga lamang ng halos $250,000. Ang target na naghihintay sa unahan ay nabibilang sa isang ganap na kakaibang uri, ang Project 11356R frigate. Admiral Grigorovich. May 3,000 na raang tons displacement, 400 at 7 feet ang haba, at nagkakahalaga ng halos $650 milyong. Dala nito ang 8 vertical launch tubes na kargado ng caliber NK cruise missiles na may range na 2,500 kilometro. Kasama pa ang Shtil-1 air defense system na may 24 na Buk missiles. Isa ito sa ilang natitirang platform na may kakayahang magpakawala ng kaliber ng malalim sa Ukrainian territory. Sa mga screen sa Odessa, ang distansya sa pagitan ng dalawang mundong yon ay paikli ng paikli sa bawat nautical mile. Ang 5 craft ay hindi gumagalaw sa isang maayos na formation. Ang paggawa nito ay parang pagbubukas ng neon lights para sa isang radar operator. Naunawaan yun ng engineer simula pa ng unang buwan na iginuhit niya ang approach diagram. Ang problema ay hindi ang bilis. Ang problema ay physics. Sa Cape Conus, ang MBRL-1 maritime radar ay nakatune para makahuli ng mga lumulutang na bagay na may radar cross-section na halos 0.1 square meters o higit pa. Ang isang Magura na tumatakbo sa maximum power ay maaaring mag-fluctuate sa 0.08 hanggang 0.01 square meters na sumasabay lang sa detection threshold. Kaya binagalan nila ang takbo sa halos 14 na milya bawat oras. Sa bilis na yon, ang hull ay lumulubog ng halos 6 na pulgada pa. Ang bow ay hindi na humahampas sa ibabaw ng tubig, kundi dumudulas na sa ilalim nito. Walang white bow wave, walang mahabang trail ng bula sa likuran nila. Ang radar signature ay bumababa sa halos 0.04 hanggang 0.06 na metro kwadrado. Sapat na mababa ito para humalo sa natural clutter ng dagat at makalusot sa automated filtering. Sa mga Russian screens, kung may lilitaw man, mukha lang itong drifting timber o isang ligaw na fishing buoy. Isang bagay na hindi sapat na dahilan para gumising ng helicopter sa gitna ng gabi. Ang 5 ay nakakalat sa halos 5 square miles ng tubig, naka-offset ng 10 hanggang 12 degrees palayo
sa direstong linya patungo sa target. Hindi para maging mas mabilis, kundi para iwasang makabuo ng isang pattern na madaling makilala. Gumagalaw sila na parang mga pating sa dilim, hindi sa pamamagitan ng lakas, kundi sa pamamagitan ng katahimikan. Matapos ang higit 2 oras, ang outer radar layer ay nalampasan ng walang kahit isang alarm. Ngunit ang radar ay hindi ang pinakamapanganib na banta. May mas malala pang naghihintay sa bukana ng bayi, ang anti-intrusion boom system. Isang chain ng steel floats na nakakabit sa isang cable net sa ilalim na may mesh openings na halos 31 pulgada at nakahila pababa ng halos 20 piye sa ilalim ng tubig. Nakuunat ito mula sa kanlurang pampang hanggang sa silangan na parang mga steel teeth. Ang logic nito ay simple at walang awa. Kung mabilis na sasalpok ang isang magura, sasabit ang propulsor nito sa mga cable at titigil ito sa bukana. Kung sasabog ito doon, lilikha ito ng fireball na higit 2.5 milya ang layo mula sa target. Sapat na para magising ang base, pero hindi sapat para magdulot ng strategic damage. Sa itaas ng steel jaw na yon, isang Ka-27 Helix helicopter ang lumilipad ng paikot na may diameter na 5 milya sa ibabaw ng entrance. Ang bawat loop ay tumatagal ng 14 na minuto. Ang flare nito ay sapat na sensitibo para makapansin ng maliit na thermal anomaly sa layong 1,600 piye laban sa 46 na degree Fahrenheit na tubig. Ang electric motor ng Magura ay naglalabas ng kaunting init pero hindi zero. Isang maling desisyon ay sapat na para matapos ang lahat. At kung parehong mabigo ang boom at ang helicopter, may huling layer na naghihintay sa frigate mismo. Isang close-in defensive gun system na may twin 6-barrel mounts na nagpapaputok ng 5,000 rounds per minute. Nagre-react ito sa loob ng 3 segundo na may effective range na 2.5 milya. Ang isang craft na sumusugod sa 42 knots mula sa 1.2 milya ay nagbibigay sa system ng oras para mag-lock, magpaputok, mag-correct, at magpaputok uli bago ang impact. Sa papel, walang craft ang makakalusot sa 3 layer na ito. Ang system ay binuo ng eksakto para pigilan ito. At yun ang dahilan kung bakit pakiramdam nila ay ligtas sila. Sa deck ng Admiral Grigorovich, nakakatanggap ang duty officer ng mga routine updates. Defense is ready, radar normal. Isinusulat niya ito sa log at humihigop ng malamig na tsaa. Walang dahilan para mag-alala. 11:22 p.m. Odessa. Ang mission commander ay nakatayo sa harap ng mapa. 5 blue dots ang gumagalaw patungo sa 3 red layers. Hindi siya nakatingin sa pula. Nakatingin siya sa orasan. Ika-8 oras na ng night shift ng Russia. Ang mga depensa ay hindi mahina, pero pinakamalakas sila laban sa 1 o 2 malinaw at mabilis na target. Hindi pinili ng Ukraine ang laban na yon. 5 bangka, 5 direksyon, 5 magkakaibang timing. 5 malabong sitwasyon na pinilit na mangyari sa loob ng 1 minuto. Kaya ng mga makina na mag-jack, pero ang huling desisyon ay nasa tao pa rin. At ang angsang tao, sa ika-8 oras ng night watch ay titinging muli, magtatanong ng isa pa, at maghihintay ng ilang segundong dagdag para sa kumpirmasyon. Hindi inaatake ng Ukraine ang radar. Inaatake nila ang taong tumitingin sa radar. Ang digmaan ay hindi nagsisimula sa isang pagsabog. Nagsisimula ito sa isang katahimikan na sapat na mahaba para mag-alinlangan ang isang tao. 11 at 41 minuto ng gabi. Ang Magura number 3 at number 5 ay biglang nagbago ng axis at bahagyang tinaasan ng power. Sapat na ito para ilitaw ang kanilang signature mula sa sea clutter. Sa coastal radar, ang 2 malabong puntos ay naging mas malinaw sa isang saglit. Sa loob ng command center ng Russia, isang officer ang dumungaw paharap. May movement mula sa southwest. Sa pagkakataong ito, hindi ito driftwood or fishing buoy. 2 target ang diretsong tumitira patungo sa bukana ng bayi. Ang reaction chain ay nagliyab. Ang ika-27 ay lumingon. Umuungal ang mga rotor habang ang searchlights ay nagwawalis sa tubig na kasing itim ng tinta. Mula sa itaas,
Ang dalawang mababang hull ay mukhang mga gumagalaw na anino. Hindi mabilis, pero masyadong diretso para balewalain. Sa Pampang, Naniniwala silang nabasa na nila ang intensyon ng mga attacker. Isang direct breakthrough. Ang steel boom ay nakalubog doon na parang isang bitag na hindi na kailangang magpakita. Ang dalawang magura ay hindi lumihis. Hindi sila bumilis. Hindi nila sinubukang dumaan sa gilid. Nanatili sila sa kurso at rhythm, at pagkatapos ay sadyang binangga ang submerged steel net. Walang pagsabog, walang fireball, kundi isang mahina at maikling jolt. At pagkatapos ay katahimikan. Ang steel cable ay pumulupot sa electric propulsor at nilak ang motor sa loob ng ilang segundo. Ang dalawang hull ay bahagyang umuuga sa madilim na tubig. Nakalutang pa rin. Hindi pumutok ang mga warhead. Ang kanilang takbo ay natapos mismo sa bukana. Sa command center ng Russia, ang tensyon sa hangin ay napalitan ng isang kolektibong buntong hininga. Nagawa ng boom ang trabaho nito. Gumagana ang system. Dalawang target ang na-neutralize. Isang mabilis na ulat ang ipinadala sa itaas. Ang banta ay napigilan sa entrance. Ang sitwasyon ay under control. Ang Sevastopol ay ligtas. Ang pakiramdam ng tagumpay ay dumating ng maaga at matamis. Para bang napatunayan lang nila na walang makakalusot sa tatlong defensive layers na ito. Sa helicopter screen, ang dalawang heat spots ay hindi na gumagalaw. Ang sensor operator ay nagpahina ng boses. Target stopped. Ang piloto ay nag-adjust para sa susunod na orbit. Ang pangganib ay napatay na. Ang night watch ay maaari nang bumalik sa routine. Sa parehong sandali sa Odessa, dalawa sa mga frame ay naging static. Walang humampas sa desk. Walang nagmura. Ang operator ay nakatingin sa fixed coordinates sa dagat. Dalawang dots ang nanigas sa eksaktong lugar kung saan sila dapat manigas. 2 segundo ng katahimikan ng lumipas. Hindi dahil sa gulat, kundi dahil sa kumpirmasyon. Ang unang defensive layer ay kumagat na sa pain. Ang atensyon ng kaaway ay nakuha na ngayon, patungo sa dalawang target na naipit sa bukana ng bay. Dahan-dahan siyang huminga, inilagay ang dalawang daliri sa keyboard at itinipa ang tatlong salitang naghihintay simula nang mag-umpisa ang operasyon. Activate Bravo. Sa panig ng Russia, naniniwala silang ang plano ay napigilan na. Sa panig ng Ukraine, alam nilang ang tunay na laro ay nagsisimula pa lamang. 11 at 40, 3 minuto ng gabi. Sa ibabaw ng bukana ng Sevastopol Bay, ang ka-27 ay pumasok na sa kanyang ika-7 patrol loop para sa gabing yun. Sa loob ng helicopter, ang blue glow ng FLIR screen ay tumatama sa napakabatang muka ng sensor operator. 3 maliliit na heat points ang lumitaw mula sa southwest. Gumagalaw ng hindi regular. Masyadong mababa para maging patrol boat, masyadong matatag para maging driftwood lamang. 3 linggo ang nakalipas sa parehong lugar. Ang mga katulad na heat specs ay lumitaw ng 11 beses. 11 magkakaibang gabi. 11 modified commercial craft na walang dalang warhead, sapat nang para ma-detect at maitaboy. Ang bawat pagkakataon ay natapos sa parehong paraan. Walang tunay na banta. Ang karanasan ay dahan-dahang ginawang habit ang pagiging maingat. Movement, sabi ng operator. Pero ang kanyang boses ay hindi na kasing talas ng mga unang gabi kung kailan ang bawat signal ay nangangahulugang panganib. Sumagot ang piloto ng isang maikling tango at ibinaba ang altitude ng ilang dosenang talampakan. Ang searchlight ay bumukas at winawalis ang itim na tubig kung saan ang beam ay tumatama sa mga alon ng saglit at pagkatapos ay nawawala. Ang hangin mula sa rotor ay humahati sa hangin, nagkakalat ng mga pabilog na ripples sa ibabaw ng tubig. Ang isa sa 3 magura ay agad na bumagal halos sa 0, na lumulutang para ibaba ang heat signature nito sa pinakamababang antas. Ang 2 pa ay nanatili sa kurso, ngunit bahagyang dumulas palabas, humihiwalay mula sa sweep axis ng helicopter. Ang ika-27 ay dumaan pa ng isa. Isang dipping sonar line ang ibinaba ng ilang segundo. Pagkatapos ay hinila pa itaas. Ang Shore Command Center ay humingi ng isa pang kumpirmasyon. Maikling tanong at maikling sagot ang napapalitan sa radio. Halos 1 buong minuto ang lumipas. At sa digmaan, ang 1 minuto ay 1 puwang na sapat na malawak para baguhin ang lahat. Sa puwang na yon,
Ang Magura number 1, number 2, at number 4 ay nakarating sa isang maintenance opening sa Boomland. Isang lokasyon na na-track at na-memorize na sa loob ng ilang linggo. Hindi sila mabilis na sumugod. Dumula sila sa mababang bilis ng isa-isa. Ilang talampakan lamang ang layo mula sa steel net na parang mga isda na dumudulas sa pagitan ng mga metal na ngipin. Nang ang ka-27 ay lumingon pabalik at nag-sweep muli, ang tatlong craft ay nasa loob na ng bahay. Ang defense system ay hindi bumagsak. Hawak nito ang dalawang craft at muntik nang mahuli ang pangatlo. Ngunit napilitan nitong mag-process ng napakaraming banta ng sabay-sabay at ang isang maliit na puwang ay sapat na. Alas 11:51 ng gabi. Ang natitirang tatlong craft ay sabay-sabay na bumilis. Ang tubig sa likuran nila ay nahati sa manipis na puting guhit na parang mga peklat na iginuhit sa gabi. Ang tunog ng mga electric motor ay tumaas. Hindi isang dagundong ng diesel, kundi isang matalas at malamig na hangin. Sapat na ito para ipahayag na ang stealth phase ay tapos na. Sa deck ng Admiral Grigorovich, ang close-in defensive guns ay nagpalit ng mode habang ang mga target ay pumasok sa inner envelope. Ang mga warning lights ay kumukurap ng pula. Isang maikli at matalas na tunog ang narinig sa loob ng control space. Hindi panic, kundi isang notification lamang na oras na para magpaputok. 11:53 ng gabi. Ang distansya ay bumaba sa ilalim ng 2,600 pie. Ang maliliit na punto sa display ay hindi na C-clutter. Nilock ng system ang unang target. 3 segundong lumipas, kasing bigat ng lead. Pagkatapos, ang mga baril ay nagpakawala. Isang strip ng orange-red fire ang humati sa ibabaw ng tubig. Ang mga bala ay bumagsak na parang ulan ng bakal. Ang Magura number 4 ay sumabog ng higit 1,500 pie mula sa bow. Ang mga pira-pirasong bahagi ay tumilapon pa itaas at bumagsak pabalik, na kumikinang na parang mga namamatay na bituin. Ang shockwave ay gumulong pabalik at itinulak ang dalawa pang craft sa gilid. Sa Odessa, ang video ay marahas na yumayanig. Ang operator ay hindi sumigaw. Hindi siya nagmura. Bahagi niyang iniliko ang heading ng ilang degrees, iniiwas ang kaliwang craft mula sa magulong tubig at palayo sa mga bumabagsak na debris. Ang mga baril ay lumingon sa susunod na target. Habang ang range ay bumababa sa ilalim ng 2,000 pie, ang ikalawang burst ay tumama sa starboard side ng Magura number 2. Ang bow nito ay nawasak na parang pinutol. Ang craft ay tumagilid sa gilid, may usok na pumapaibabaw sa bay, at pagkatapos ay tumigil sa pag-uga sa ilalim ng liwanag ng apoy. Isang craft na lamang ang nagpapatuloy sa pagtakbo. Ngayon sa Odessa screen, ang range number ay mabilis na bumabagsak, meter by meter. Inilagay ng operator ang dalawang daliri sa keyboard. Ang Magura number 1 ay nag-full power at diretsong sumugod sa killing arc. Ang gun mount ay lumingon pabalik, pero ang distansya ay nasa ilalim na ng 1,000 pie. Wala nang sapat na oras para sa isang buong firing cycle. Ang bawat segundo ay humihigpit na parang kawad sa magkabilang panig. Nararamdaman ng lahat ng pagkakataon ay sumasara na. 11:55 p.m. Ang fatal moment ay dumating. Ang Magura number 1 ay sumalpok sa starboard side ng Admiral Grigorovich sa eksaktong punto na kinalkula sa loob ng 3 linggo. Ang junction sa pagitan ng hull at ng aft auxiliary deck, direkta sa ilalim ng reserve ammunition compartment para sa AK-100. Hindi sa gitna ng barko, hindi kung saan ang waterline plating ang pinakamakapal, kundi sa sensitibong spot kung saan ang isang maliit na sugat ay maaaring kumalat. Walang fireball na lumamon sa buong barko. Walang cinematic flash na nagpaputi sa langit. Isang impact lamang na kasing bigat ng sledgehammer. Ang bakal ay nayanig at pagkatapos ay winasak ng pressure ang espasyo sa isang maikli at brutal na sandali. Ang 320 kilo charge ay sumabog sa contact na bumutas ng butas na higit 3 talampakan ang lapad sa hull plating. Para sa isang warship na malapit sa 4,000 tons, hindi ito isang agarang sinking blow, ngunit lumika ito ng fracture point sa tamang-tamang lugar. Agad na nagsimulang pumasok ang tubig dagat. Gayunpaman, hindi tubig ang pinakamalaking panganib. Ang pagsabog
ay nangyari mismo sa ilalim ng reserve ammunition space. Ang mga pulang init na pira-pirasong bakal at high-pressure gas ay humampas sa 100 mm ammunition area. Ang mga shells ay hindi sumabog agad. Kailangan nila ng tuloy-tuloy na init para mag-cook off. Sa unang 2 minuto, naniniwala ang crew na ito ay isang localized fire lamang. Bumukas ang automatic firefighting system, nagbubomba ng tubig at chemical foam sa compartment, ngunit ang metal ay nayupi na. May mga maliliit na puwang na patuloy na nagpapasok ng hangin sa loob. Ang init ay naipon sa halip na bumaba. Wala pang 1 minuto matapos ang impact, ang temperatura sa paligid ng mga bala ay lumampas sa cook-off threshold. Isang shell ang sumabog. Pagkatapos ay ang pangalawa. Hindi isang solong malaking pagsabog, kundi sunod-sunod na internal punches. Ang bawat isa ay nagpapalawak sa structural wound. Ang aft auxiliary deck ay nagsimulang makitang nagbabago ang anyo. Pagkaraan ng 3 minuto, ang tubig ay bumuhos sa unang butas at sa mga micro gaps at nayuping watertight bulkheads sa bilis na sapat para pabagsakin ang starboard side. Hindi sapat para palubugin ang barko sa loob ng ilang minuto, pero sapat para itulak ang damage control sa limitasyon nito. Itim na usok ang lumalabas mula sa aft section. Ang mga antena ay nanginginig. Ang auxiliary power ay kumukurap-kurap. 7 minuto matapos ang impact, iniutos ng kapitan na i-seal off ang aft section at maghanda para hilahin ang barko patungo sa mas mababaw na tubig sa loob ng bay para maiwasan ang pagkawala ng kontrol. Ang bahagi ng crew ay inutusang iwanan muna ang barko. Hindi lumubog ang Admiral Grigorovich, ngunit nawala nito ng combat capability. Ang aft gun ammunition compartment ay nawasak. Ang buong structure ay lokal na nayupi. Ang mga kaugnay na system ay kailangang patayin para sa damage assessment. Ang pagbabalik ng barko sa combat readiness ay mangangailangan ng buwanang pagkumpuni kung ang pinsala ay hindi mas malala pa sa ilalim ng detalyadong inspeksyon. Kinaumagahan, ipinakita sa satellite imagery na ang barko ay bahagyang tumatagilid, ang aft deck ay sunog, at isang itim na smoke stain ang nanatili sa bakal. Nananatiling lutang ang barko dahil ang anti-flooding system ay gumana ayon sa disenyo. Ngunit ang walang caliber tubes sa unahan ay nakaseal habang hinihintay ang safety evaluation. Ang ripple effect ay nagsimula agad. Kailangang magpadala ang Russia ng mga tugs at escorts para palakasin ang protection. Ang bukana ng bay ay mas hinigpitan pa gamit ang isa pang boom layer. Ang naval activity ay natigil ng ilang araw para sa safety checks at full review ng mga procedure. Ngunit ang pinakamalaking pagbabago ay hindi sa sunog na bakal o mga itim na mansa sa aft deck. Ito ay nasa psychology ng buong fleet. At ngayon, ang tanong ay para sa iyo. Kung ikaw ang commander ng Navy ng Ukraine, ano ang susunod na target sa Black Sea? Isang Rupucha landing ship na nagre-resupply ng ammunition? O isang coastal radar station na nagpoprotekta sa port ng Novorossiysk? Sasalakayin mo ba ang firepower, logistics, o ang mapagmatsyag na mata ng surveillance? Iwanan ang iyong napili at ipaliwanag ang mga taktika sa likod nito. Ang iyong pinakamagandang idea ay lilitaw sa susunod na video. Paalam muna sa ngayon.